Sa oras na ito ay hindi ko na abalahin ang mga sandali, kundi nais kong dumulog tayo sa mga salita ng Diyos. Puntahan natin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 10 ay ating basahin. Siyang ating tekstong gagamitin sa oras na ito. Sabi rito sa verse na ito, verse 10, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me." Praise God. Lahat ng sabi, Amen. Amen. Praise the Lord. Makakaupo tayo sa oras na ito. At Panginoon ay siyang magdagdag ng pagpapala sa mga salitang binasa natin. So, purihin ng Diyos, napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng ating Panginoon. At hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magtatalakay about the grace of God. But kung ano yung bagay na kanyang tinutulot, mga inspirasyon na binibigay sa atin, ay magpatuloy lamang tayo. Sa oras na ito ay nais kong magpatuloy tayo ng mga unang ating pagtatalakay. Nagpasimula tayo sa the grace of God. Natalakay natin about the common grace and more grace. Ang common grace, ito yung biyaya na naranasan ng lahat ng tao, mabuti at masama. Ang Diyos ay nagbubuhos sa kanila ng biyaya. Pinakita roon na ang ulan ay pumapatak sa masama at mabuti. Ang araw ay sumisikat sa mga liko at ang mga matuwid na tao. Kung paanong pumapatak ang ulan sa mga damo at mga trigo. So, yun yung tinatawag na common grace na ibinibigay ng Diyos. So, kahit ang isang tao ay masama, ang Diyos ay nagbibigay pa rin sa kanya ng biyaya. Ganon ang tinatawag na, yun ang tinatawag na biyaya. Dahil kapag biyaya, ito'y undeserved. It is unmerited. Hindi ito, ang tao hindi deserve sa ganitong bagay. Hanggang sa tayo pumunta sa special grace at nakita natin ang paggawa, meron siyang common grace sa lahat ng mga tao, pero meron siyang special grace sa mga pinili ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Siya ay nagbibigay ng special grace na ito. Ito'y kakaibang biyaya. At nakita natin nung nakaraang linggo kung paano ang pagkapili at pagkahirang ng Diyos sa bawat isa na kanyang mga anak. It is election of grace. Ito'y pagpili sa pamamagitan ng biyaya. Dahilan ang pagpili ng Diyos ay hindi niya tiningnan, hindi kanya pinili, dahilan nakita niya na ikaw ay mabuti. Sa kabila na ang tao ay pinakita ng banal na kasulatan, Romans chapter 3 verse 10, na walang mabuti, walang matuwid, walang mabuti kahit isa. So sa kabila na ganitong bagay, ay nagawa niya na piliin ang sinuman, dahilan ang basis ng election ay kanyang desisyon. Ang basis ng election ay grace at ito'y kanyang kapasyahan. Wala pang ginagawang mabuti ang tao, wala pang ginagawang masamang tao, ay ang Diyos ay pumipili niya. At ang pagpili niya sa bawat isa atin ay hindi dahilan sa maring ilan ay nagsasabi ng ganito, siguro nakita ng Diyos, ako'y mabait, kaya ako'y pinili ng Diyos. Well, hindi yan ang biblical. Ang biblical na pinapakita ng Romans chapter 9, kung i-recall lamang natin dito, chapter 9 verse 11, na pinakita rito, "For though the twins were not yet born, and had not done anything good or bad, so that God's purpose according to His choice would stand, not because of works, but because of Him." Not because of works, but because of Him.
So meron siyang tinatawag na pagpili at paghirang not on the basis, not on the merit ng works ng isang tao, ng kanyang anumang bagay na kabutihan, kundi ito ay fully dependent sa kanyang kapasyahan. Upang ang biyaya ng Diyos ay maging kuminang ng lubusan, at according to Ephesians chapter 1 ay darating ang panahon, ang sabi rito ng Ephesians 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace. Time will come, ang pupurihin natin ay hindi ang ating sarili, hindi ang ating kakayanan, kundi pupurihin natin ang biyaya ng Diyos. Ang malalantad ang lubos na mapagdadalahan ng kalawalatian to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the beloved. It is freely given. So ang biyaya, ito ay walang bayad, walang anumang bagay, kapasyahan ito ng Diyos na ito'y ibigay sa bawat isa sa atin. So yan yung tinatawag na election of grace. Ito ay dahilan sa kanyang kapasyahan. At nakita natin sa buhay ni Apostol Pablo na sa kabila na siya ay isang sabihin natin na blasphemer, makasalanan, ginamit niya yung salita na kung merong makasalanan, ako ang pinakapangulo nila. Pero ako ay ginamit ng Diyos para maging isang model paano i-demonstrate ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin. Na, alam nyo, dito na-demonstrate kung gaano ang napakalaki ng biyaya ng Diyos. Na alam nyo, ang isang produkto para ito ay ipakita na ito'y mabisa, meron silang tinatawag na sample na binibigay. At alam nyo, ang ginawang model para bago tawagin ng Gentile ay dinisplay ang buhay ni Apostol o ni Saul of Tarsus na later on tinawag na Apostol Pablo. Na si Apostol Pablo nito ay bago siya tinawag ng Panginoon, siya ay persecutor of the church. Siya ay pinersecute niya ang iglesia beyond measure according to the book of Galatians. Pero ganun pa man, ay tinawag siya ng Panginoon upang siya ay gamitin bilang model sapagkat ang gagamit siya ay tatawag siya ng mga lalaki at babae sa bahagi sa mga Gentile people. Nang mga Gentile na ito ay mga tinawag na mga makasalanan, ngunit gayon pa man sila ay inabot ng biyaya ng Diyos kagaya ng bawat isa sa atin. So makikita natin ang ganitong bagay kung paano ang paglalatag ng biyaya ng Diyos. At makikita natin mga kapatid, hallelujah, ito ang team, makikita natin, bawat panahon ay makikita natin ang tatak ng biyaya ng Diyos. Well, dito sa New Testament, na-display ang lubos na pagpapakita ng biyaya ng Diyos. But in fact, kahit man sa Old Testament, ay makikita na rin natin ang paggawa ng biyaya ng Diyos. So ang ating bibigyan ng pansin sa umagang ito bilang ating paksang pag-uusapan is from grace to grace. Mula sa biyaya hanggang sa biyaya pa. So, kamakailan nung pinasimulan natin ang series na ito ay ginamit natin ang John chapter 1 verse 15 na sinabi ng verse na yon, sabi rito ng 1:15 ng book of John, sabi rito, or verse 16 rather, for of His fullness we have all received and grace upon grace. Tayo ay tatanggap ng biyaya sa ibabaw ng biyaya. It is a grace upon grace. So, ang unang biyaya na iyong tinanggap ay hindi pa lang yan.
Ibig sabihin, meron pa siyang nakahandang biyaya doon sa biyaya na ibinigay sa iyo. Na ibig sabihin, kung ikaw ay bibigyan ng biyaya na katulad lamang ng dating biyaya na yung tinanggap, ibig sabihin, hindi yun bagong biyaya sa iyo. Diba? Dahilan kung ikaw ay bibigyan ng kapareho lamang na level ng biyaya, well, it's the same thing. Pero yung grace upon grace ay pagpapakita nito na ito ay umaangat o lalong nagiging matingkad o lalong nagiging masagana ang biyaya na kanyang ibinibigay bawat panahon ng ating buhay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Now, ang dahilan ng espesyal na biyayang ito ay totoong napakasagana sa mga sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos, ay makikita natin now, ang chapter 15 ng 1 Corinthians na ating ginamit na teksto, dahilan dito ay pinakita ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap at nagawa niyang sabihin ang ganitong bagay. Sabi ng verse 10, sabi niya, "But by the grace of God, I am what I am." Sabi ng Tagalog, sabi niya, at sa biyaya ng Diyos, datapat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Well, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap, kung ano ako ngayon, kung ano ako nakikita nyo ngayon, at kung ano ang bagay na aking tinanggap ngayon, ito'y dahilan sa biyaya ng Diyos. Hindi ito pwedeng sabihin, kaya ako ngayon, kaya ako ganito ngayon, ay dahilan ako'y nagsikap, ako'y nagpunyagi, ako'y nagpursigi, ako'y nakipagbaka ng ganitong bagay. But, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, by the grace of God, I am what I am. Ako ay ako. Kung ano ako ngayon, kung anong bagay na nakikita ninyo. So ito ay sulat ni Apostol Pablo sa bandang huli ng 1 Corinthians at sa kanyang ministeryo na marami siyang bagay. Alam nyo, ang 1 Corinthians ay, especially ang 1 Corinthians chapter 15, ay dito diniscuss ni Apostol Pablo about the mystery of resurrection. Diba? Ang hiwaga patungkol sa pagkabuhay na maguli. At ang ganitong kapahayagan na kanyang tinanggap, well, siya ay inaring ganap ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya. Ang pag-aaring ganap na ito ay ang pagpapatawad sa kanyang kasalanang ginawa. Sa kabila na siya ay saksi sa kamatayan ng isang martir na si Stephen. At siya ay nag-persecute sa iglesia. At siya'y humingi pa ng pahintulot. Gusto niyang kumuha ng pahintulot para mas maging malawak ang kanyang nasasakupan kung saan, kahit saan siya magpunta, kahit sa lugar ng Damascus, sino man ang mga believer doon na mga nananampalataya kay Kristo, ay pwede niyang damputin sila at dalhin sa Jerusalem at doon sila ikulong. Pero mga kapatid, by the grace of God, inabot ng Diyos si Saulo. Inabot ng Diyos ang lalaking ito. At nang siya ay baguhin o abutin ng Panginoon, well, ang unang tingin sa kanya ng mga mananampalataya sa Jerusalem ay sabi niya, nagdududa sila kung totoo ba ang lalaking ito ay mangangaral na ng salita ni Kristo. Totoo ba na ang lalaking ito ay isa ng mangangaral, o baka naman siya'y nagkukunwari lamang. Ganun ang takot nila sa panahong yun. Pero mga kapatid, siya ay pinakita ng Panginoon. Sabi niya, siya ay aking sisidlang hirang at gagamitin ko siya sa bansa ng Hintil. So dito sa bahaging ito, ay makikita natin na pinapakita rito na I am what I am by the grace of God.
Sa bahaging ito ay makikita natin ang paggawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Mula sa pasimula, ang biyayang ito'y gagawa hanggang sa bandang huli, ang biyaya pa rin ng Diyos ang gagawa sa bawat isa atin. How many can say amen to that? Now, alam nyo, gusto kong gamitin yung awit na Amazing Grace. Alam niyo ba, yung awit na ito ay pagpapakita rito ng paggawa ng biyaya ng Diyos. Hindi ang biyaya ng Diyos ay hindi mo lamang maranasan sa unang paglapit mo sa Panginoon, kundi ang biyaya ng Diyos ay patuloy niyang ibubuhos sa iyo at iyong maranasan from the start up to the last. Mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay tinawag siyang the author and the finisher of our faith. At saan nagpasimula ang ating pananampalataya? Saan nagpasimula ang ating paglilingkod? Ito'y nagpasimula sa biyaya ng Diyos. At alam niyo ba na ng inyong pagtatapos ng ating takbuhin sa buhay na ito ay magtatapos pa rin tayo na ang biyaya ng Diyos ang gagawa sa bawat isa sa atin. Gusto kong pwede natin display yung second verse ng Amazing Grace. Yung second verse ng Amazing Grace ay nakasaad ang ganitong bagay. At gusto kong makita. Pansinin ninyo ang sabi diyan, "'Twas grace that taught my heart to fear." So it was grace that taught my heart to fear. So ito yung unang pagdating ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. And grace, my fears relieved. Sa sumunod na verse, hindi yun, yan ay first and second line. Yung third line, tsaka fourth line ng verse 2, ay, "How precious did that grace appear the hour I first believed." So yung nang una tayong sumampalataya, ito'y biyaya ng Diyos kung bakit tayo tinuruan na matakot sa Diyos. Alam niyo ba, na ang biyaya ng Diyos ang nag-impluwensya sa ating puso na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. If it is not by the grace of God, ay katulad tayo ng mga taong matigas ang kanilang puso. If not by the grace of God, ay katulad tayo ng mga tao na hindi magpapahalaga sa salita ng Diyos. And if not by the grace of God, ay tayo ay tatalikod at hindi magbibigay ng halaga at hindi kikilala sa Diyos. But you know, it's by His grace kung bakit ang iyong puso ay nasa ganyan ang kanyang kalalagayan. Bakit ang iyong puso ay malambot? Bakit ang iyong puso ay mananampalatayhin? Hindi yan natural, hindi yan by nature. Kundi sabihin natin, ito ay gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ito'y gawa ng Diyos. So, it was grace that taught my heart to fear. And grace, in it is also grace. So, it is grace that taught my heart to fear. Ang biyaya ng Diyos ang nagturo sa akin para ako ay matakot. Ang takot na tinutukoy dito ay magkaroon ng takot sa Diyos. Dahil ang tao ay maraming klaseng pwedeng katakutan. Pero ang tinutukoy dito ay ang tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Ang Book of Proverbs at ang Book of Job ay nasabi na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord, ang pagkatakot sa Panginoon, ang pagkatakot na yan ay unang ipinunla ng Diyos at ito ay produkto ng biyaya ng Diyos na dumating sa iyong buhay. At dahilan, inilagay niya, ipinunla niya ang binhi na ito ng pagkatakot dahilan sa biyaya na nag-iimpluwensya sa iyong puso. And grace, my fears relieved. So, it's the grace of God na ang iyong takot,
ang iyong anxiety, ang iyong pangamba sa araw ng bukas, ang iyong lahat ng mga hopeless situation and condition, ay minsan ito'y nagdadala sa tao sa anxiety at ilang pang mga pag-aalala sa buhay. But it's grace and grace my fears relieve. It is the grace, ito'y biyaya ng Diyos kung bakit ang ating mga takot, pangamba sa araw ng bukas ay nagpasimulang naglaho at nawala. Bakit? Dahilan nakilala natin, siya ang may hawak ng ating bukas. Siya ang may hawak ng bukas. Dahilan, siya ang may hawak ng bukas dahil nagawa nating magtiwala at manampalataya at kilalanin na ang Diyos ay marunong sa lahat ng bagay na Kanyang ginagawa. At kilalanin natin na alam ng Diyos ang bawat bagay na Kanyang ginagawa. Hindi siya, ang awit na inawit kanina, God is too wise to be mistaken. And God is too good to be unkind. Kaya ang sabi ng verse na yun, nagsabi, if we don't understand, if we don't see His hand, just trust the heart of God. Trust His heart. So in grace, my fears relieve. How precious did that grace of fear. See? How precious that grace nang ito ay makilala natin. It is the hour that I first believe on Him. The hour that I first believe. So ang biyayang ito yung gumawa ng pasimulang gawa sa buhay ng bawat isa sa atin. It is the grace of God. At nakita natin ang pinakamagandang pinapakita ng biyaya ng Diyos na ating binigyan ng pansin. Kahit man ang pagpili ng Diyos sa atin is by the grace of God. Hindi tayo ay Kanyang pinili. Ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay nagsasabi ng ganito. Sa book of Ephesians, chapter 1, verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world. So bago pa ang pagtatag ng salibutan, bago pa likhain ang mundo, bago pa lumitaw ang isang atom, ang matter o ano pa mang mga molecules dito sa mundong ito, ay meron na siyang pagpili na ginawa sa Kanyang mga anak. Amen? So, just as He chose us in Him before the foundation of the world. So way back before the foundation of the world, meron ng Diyos na nagpuo ng Kanyang plano at layunin doon sa Kanyang kaisipan. So, yung praise na pinapakita kanina ay yung verse na inawit kanina, and He holds our future, pinakita ron. So tayo, wika ng awit, ang nakikita lang natin ay yung presenting bagay na ating kasalukuyang nakikita. But, alam nyo, ang Diyos ay gumawa siya ng tinatawag na master plan. At ang master plan nito ay Kanyang binuo bago pa itatag ang salibutan. Hindi siya naglikha muna ng langit at ng lupa at pagkatapos niyang likhain saka siya umupo sa isang sulok at nag-isip, ano kayang pwede kong gawin sa mundong ito? Well, mga kapatid, hindi ang Diyos, bago niya pasimulan ang lahat ng mga bagay at likhain ang langit at ang lupa, tinapos niya na ang Kanyang master plan. At bawat detail na mangyayari doon ay tapos na. At ang pinakamagandang balita, mga kapatid, ang bawat detalye ng buhay ng bawat isa atin ay tapos na rin sa plano ng Diyos. Tapos na sa plano ng Diyos ang bawat detalye ng bawat buhay ng bawat tao. Na ganon kalawak ang kaisipan ng Diyos. So, but He sees, He holds our future in His hand. Kaya sabi ng awit na yun, so don't live as those who have no hope. Kaya't huwag kang mabuhay na kagaya nila na walang pag-asa. He sees the first and the last. Kaya't kagaya sabi niya ng
isang taong naghahabi ay like a tapestry, He's weaving you and me. And someday, be just like Him. So makikita natin doon sa awit na ito ng Amazing Grace. So the hour that we first believe, it is the grace of God that hits your heart. Ito'y biyaya ng Diyos na dumating sa iyong puso. At ang biyayang ito ay bumago ng direksyon ng iyong buhay. So, it taught my heart to fear, and it grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. And the third verse, sabi rito, through many dangers, toil, and snares. At pagkatapos mong tumanggap sa Panginoon at magpasimulang maglingkod sa Panginoon, ay marami kang mga bagay na pwedeng pagdaanan sa buhay. Can you say amen to that? Marami tayong pwedeng pagdaanan sa buhay. There are dangers. May mga dangers, may mga pagpapagal, at may mga may mga snares. Ibig sabihin parang sa labanan, mga kapatid, ay ang kaaway ay naglagay ng mga landmines, mga bombs, ng mga pagpasabog na kapag hindi mo alam, ay maaapakan mo at tapos na ang mga bagay. Ngunit mga kapatid, meron siyang sa kabila ng ating mga landasin ay napaka-dangerous. How many can say amen to that? Ang ating paglalakbay, mga kapatid, ay tayo naglalakbay sa delikadong landasin. Pero ang pinakamaganda, meron siyang tinatawag na plano. Diba? Meron siyang tinatawag na mapa. At ang mapang yun ay doon nakalagay ang detalye kung saan kadadaan, paano mo maiwasan ng mga landmine, paano mo maiwasan ng mga bangin at ilang pang mga bagay. At mga kapatid, ibinigay sa atin ang mga salita ng Diyos. Binigay sa atin ang mga salita ng Diyos. So don't just, alam niyo, ang isang treasure hunter na naghahanap ng treasure, ang mapa na kanyang guide ay hindi niya inihihiwalay sa kanyang katawan. Kanya itong, from time to time, ay kanyang binubuksan at tinitingnan niya ang kanyang location, kung siya ba ay malapit na o malayo pa, at kung siya ay tinitingnan niya kung ang kanyang dadaanan ay merong mga delikadong mga bagay. So mga kapatid, salamat na lamang merong salita ng Diyos. Nasabi ng ating Panginoon, man shall not live by bread alone, but by the word of God, that by the word that proceeds from the mouth of God. Na mga kapatid, kung ikaw ay merong maayos na trabaho, at meron kang kumikita ka ng maayos, then huwag kang masiyahan dahil lamang sa bagay niyan. Kung ikaw ay merong pangailangan sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay at ikaw ay walang nagiging suliranin, kaya mong bayaran ng mga bills, well, huwag kang masatisfied sa ganitong mga bagay dahil ang sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by the word that proceeds from the mouth of God. But by every word that proceeds from the mouth of God. So kung ikaw ay merong mga bagay na pangailangan sa iyong buhay, huwag ka masatisfied, merong pang bagay na kulang sa iyo. Naalala kong isang binatang lalaki na lumapit sa ating Panginoon, lumuhod at sabi niya, Ginoo, o sabi niya, Guro, mabuting guro, ano ang dapat kong mabuting bagay na gawin para ako ay magtamo ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng ating Panginoon, kung gusto mong pumasok sa buhay, gawin mo ang kautusan. At sabi ng binatang ito, alin-alin? Sabi ng Panginoon, wag kang papatay, wag kang mangangalunya, wag kang sasaksi ng bulaan. Binaybay niya ang 10 Commandments at sabi ng binatang ito, sabi niya, Guro, lahat ng mga bagay na yan na yung sinabi ay ginagawa ko na mula pa sa aking pagkabata. Tiningnan siya ng ating Panginoon.
At habang sinitingnan siya ng Panginoon, nagiliw ang Panginoon sa kanya. At sabi ng Panginoon, isang bagay na lang ang kulang sa iyo. Isang bagay na lang ang kulang sa iyo. At yan ay ang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. So kung meron ang tao pangangailangan sa kanyang buhay, in fact, ang lalaking yun ay isang lalaking mayaman, na isang businessman, successful ang kanyang buhay, sa kanyang kabataan pa lamang. Pero ang sabi ng Panginoon, sa kabila na siya ay successful, sa kabila na siya ay merong pangangailangan sa kanyang buhay, sa kabila na wala siyang alalahanin sa kanyang buhay, ay sinabi ng Panginoon, meron pang isang bagay na kulang sa iyo. So minsan ang taong tingin nila kapag meron na sila ng pangangailangan sa buhay at may bahay, may sasakyan, may ipon sa bangko, ang ilan ay sabi niya, wala na ako mahiling sa Panginoon. Well, meron pang bagay na kulang sa tao, ito yung mga salita ng Diyos. Na siyang sinabi ng Panginoon, ani ng tao na makamtan man niya lahat ng bagay sa mundong ito kung ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak. It's useless. Saan mapupunta ang lahat ng mga bagay? So pinakita rito mga kapatid na merong Diyos na naglikha ng master plan, na gumawa ng master plan na ito. At ang master plan na yan ay ang pinakamaganda. Doon sa master plan ay included ka doon sa planong ito. Yan ang pinakamagandang bagay. At ikaw ay pinili niya, ikaw ay His own handpick, ay kanyang kinuha kanya at ikaw ay inilagay niya doon sa kanyang master plan. At yung bagay na ito is the grace of God. Ito'y biyaya ng Diyos nang ikaw ay pinili dahilan hindi kanya pinili sa anumang dahilan. Walang dahilan nang ikaw ay kanyang pinili sa iyong sarili. Ang dahilan ng kanyang pagpili ay lahat sa kanyang kapasyahan. Ito yung bagay na pinapakita. So, sa praise na yan, sa awit ng Amazing Grace, ay nakita natin ang unang bahagi. Pero, ang sumunod na verse na ito, through many dangers, toils, and snares, I have already come. Bakit ka at paano ka nagtatagumpay sa lahat ng mga dangers, sa lahat ng mga panganib, at sa lahat ng mga pagsubok? Ito'y dahilan sa biyaya ng Diyos. Binibigyan kanya dahilan, alam nyo, nakita natin na ang mga pagsubok na nadadaanan sa buhay ay ito'y hindi pare-pareho. Nagbabago, nag-evolve. Nagkakaroon ng pagbabago. Naalala ko ang karanasan ni David. Sabi niya, ang unang dumalong sa kanya ay ang oso. If I'm not mistaken. At ng kanyang gustong kunin at silain yung tupa ng kanyang ama, ay kanyang pinatay ang oso sa pamamagitan ng kanyang slingshot. And then, nang ang leon, ang sumunod ay leon. Na umatake at kanyang pinatay din ang leon. Pero pagkatapos nun, mga kapatid, sabi ng lalaking si David, sabi niya, ang Diyos na nagbigay sa akin sa leon at sa oso ay siya ring Diyos na magbibigay sa akin sa lalaking hindi tuling Pilisteyong ito. So even ang pagsubok sa buhay ay iba-iba pag nagbabago, nag-evolve at yan ang dahilan, mga kapatid. Kailangan kung ang pagsubok sa buhay at ang mga bagay na ating karanasang nadaraanan ay pabago-bago din, then ibig sabihin, kinakailangan natin ang iba't ibang antas ng biyaya ng Diyos na ibibigay sa atin ng Panginoon. Otherwise, kung hindi ganoon ang gagawin ng Panginoon, pwede tayong mag-fail. Pwede tayong mabigo. Pero dahilan, through many dangers, toils and snares, I have already come. I have overcome by the grace of God. I overcome by the grace of God. At sabi pa ng sumunod na praise, this grace has brought me safe thus far. Ang biyayang ito ang nagdala sa akin sa lugar na ito na ligtas. Sa kabila ng malayong pinagmulan ko, ako ngayon ay ligtas.
ako'y dinala, sabi niya, "This grace hath brought me safe thus far, and also grace will lead me home." And it's also the grace of God will lead us home. What is that home? It is the ending. Ito ang katapusan ng ating paglalakbay sa pananampalataya. It's from grace unto grace. Ito'y sa biyaya ng Diyos hanggang sa biyaya ng Diyos. It is grace unto grace, and even sa pagitan nito ay biyaya pa rin ng Diyos ang gumagawa sa lahat ng mga bagay. Now, makikita natin na ang layunin na ito ng Diyos ay ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tingnan natin ang isang paglalarawan dito para makita natin ang Book of Acts chapter 2. Sa verse 23, if I'm not mistaken, ang verse na ito ay nagsabi ng ganitong bagay. Sabi ng verse na ito ay paglalahad ni Paul, or ni Peter rather, sa kanyang pangangaral sa araw ng Pentecost, sa chapter 2, starting verse 22. Sabi niya, "Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God." So ginamit dito na ang Diyos ay meron siyang predetermined plan and foreknowledge of God. Ito'y hindi lamang pag-alam sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap, kundi siya mismo ang naglikha ng master plan ito. Ang buong plano ay siyang kanyang tinapos sa kanyang layunin. So this man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. So doon, sa buong planong ito at paglalatag, and then meron siyang tinawag, meron tayong nakita na pagpili na kanyang ginawa. At ang pagpiling ito ay makita natin sa Old Testament ay meron siyang ginagawang mga pagpili. Tingnan ninyo na pinili ng Diyos si Abraham. Nang pinili ng Diyos si Abraham mula sa lupain ng Chaldea. Siya ay isang idol worshiper, pero siya ay hinirang ng Diyos at nilabas ng Diyos from Chaldea, from Babylon, at siya ay isinakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin sa buhay ni Abraham. So, makita natin ang lahat na nangyari sa buhay ni Abraham, ito ay gawa ng Diyos. Can you say amen to that? Lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Hindi ito dahilan sa anumang bagay na ginawa ni Abraham. Ang Diyos ang gumawa sa kanya kung ano siya. Alam niyo, sabi ng Romans chapter 4, verse 17, ang sabi ng ating Panginoon kay Abraham, I have made you to be the father of many nations. Ginawa kita. So hindi ito ay kapasyahan ng Diyos. Sabi niya, as a father of many nations, I have made you. Ginawa kita. At alam niyo mga kapatid, tayo ay nasa making ng paggawa ng Diyos sa ating kapanahunan. We are in the making. Sabi niya, I have made you a father of many nations. Sabi niya, in the presence of Him whom He believed, even God who gives life to the dead and calls unto being that which does not exist. Now, nakikita natin sa ganitong bagay, ang ganitong pagpili ng Diyos. Now, alam niyo ba, gusto kong tingnan natin ang
ilan sa mga meaning na pinapakita yung ano ba ang biyaya ng Diyos. Ano ba itong biyayang ito? So meron akong ilang meaning na itinala rito at ating pakinggan. So, grace, ayon sa meaning ng Webster, grace is a favor or goodwill, kindness. So ito yung tinatawag na grace. It is a favor. Ito'y pabor na ibinibigay. Ito'y mabuting kalooban, goodwill. Ito'y kindness. Ito'y kabutihan na kanyang ibinibigay. At ang bagay niyan ay tawag yan ay biyaya. Na ang pagbibigay na ito ng biyaya, hindi dahilan ito ay meron kang ginawa. Dahilan kung meron kang ginawa, kapag binigyan ka, hindi na yan biyaya. Alam niyo kung anong tawag dyan? Yan ay sweldo. Yan ay wages. Dahilan may ginawa ka, dahilan karapat dapat kang tumanggap sa iyong ginawa, meron kang, pag ikaw ay tumanggap, hindi yan biyaya. Well, sasabihin mo, nagpagal ako, kaya karapat dapat lang akong tumanggap ng bagay na aking pinagpagalan. Pero, kapag wala kang ginawa at merong nagbigay sa iyo ng regalo, ang tawag diyan ay biyaya. So this favor, goodwill, and kindness na pwedeng matanggap ng tao at kapag natanggap mo ito na hindi dahilan sa meron kang ginawa, ito ay biyaya ng Diyos. Ito'y biyaya. Sino man, hallelujah. Pero kahit man sabihin natin, tao ang nagbigay niyan, sino man ang nagbigay niyan, ang tawag ng James chapter 1, verse 17, ay sinabi doon, every good gift and every perfect gift is come from above. Galing sa Diyos na nagbibigay ng masaganang biyaya. So, anuman, every good gift, every good thing given, and every perfect gift is from above, coming from the Father of light, with whom there is no variation or shadow or shifting shadow. O shifting shadow. So, pinapakita rito na anuman ang iyong tinatanggap, ito man ay galing sa tao, ito may galing sa sino man, siya'y ginamit ng Diyos para ibigay ang kindness nito. Ibigay ang favor nito. Ibigay ang ganitong mga mabuting bagay. So, pangalawang meaning ng grace is appropriately, it is the free, unmerited love and favor of God. So it is the free, unmerited, libre na, at walang anumang unmerited, hindi ikaw ang nagpagal dito, kundi ito ay free, unmerited love of God. The spring and source, so grace is the spring and source of the benefits men receive from Him. So ito yung source ng lahat ng mga benepisyo, mga mabubuting bagay na tinatanggap ng tao. So the spring and source of all the benefits men receive from Him. Pero yung pangatlong bagay ang gusto kong bigyan ng pansin. Sabi rito, grace is favorable influence of God. Favorable influence of God. It is a divine influence or the influence of the Spirit. Now, alam niyo ba mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay meron itong impluensya sa buhay ng isang tao. Kapag dumating ang biyaya ng Diyos, ito ay mayroong influence na ginagawa sa tao. Siya ay pwedeng kumilos ng kakaiba dahilan doon sa tinatawag na biyaya, paggawa ng biyaya ng Diyos. Diba sabi lang nila, kapag nakita nila ang isang lalaki at babae, sabi niya parang blooming ka ngayon. So, merong nag-inspired sa kanya.
Alam niyo, ibig sabihin, merong nag-i-influence sa kanya. And you know, the grace of God can influence. Ito'y nag-i-influence sa tao. Nakita na natin yan na yung taong walang pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. It is the grace of God. Ang tao na natatakot ay nagkakaroon ng kapayapaan. It is the influence of the grace of God. So, at ang influence na ito ng biyaya ng Diyos ay higit pang bagay na gagawa sa buhay. Napansinin ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15 na binasa natin kanina. Sabi rito, sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me did not prove vain. Gusto kong basahin natin kung meron tayong version ng GNB. Meron ba tayong GNB? GNB version. Sabi dito, maaaring ito, kung hindi magkamali sa Good News Bible, ang GNB, kung wala, babasahin ko lang, but by God's grace, I am what I am. And the grace that He gave me was not without effect. Naintindihan niyo mga kapatid? Ibig sabihin ng biyaya ng Diyos kapag dumating sa tao, may epekto ito. May epekto ang biyaya ng Diyos. So, I am what I am by the grace of God. But by God's grace, I am what I am. And the grace that He gave me was not without effect. So, sa ibang GNT yan, GNB naman yung aking tinutukoy. I am what I am, but by God's grace, I am what I am, and the grace that He gave me was not without effect. See, hindi ito walang kwenta. Hindi yan pwedeng dumating sa'yo na wala siyang gagawin. How many can say amen to that? Hindi yan pwedeng dumating sa'yo na wala yung epektong gagawin sa'yo. Dahilan ang biyaya ng Diyos ay kagaya ng ulan. Diba? Anong ginagawa ng ulan? Kapag ang isang matinding summer ay dumaan, kagaya ng ating pinagdaranasan, at ang mga lupa ay halos pumuputok, tuyo at tigang, at alam nyo, sa isang panahon ng pagbuhos ng ulan, sa unang araw ng tagulan, at bumuhos ang isang malakas na ulan sa lupa. Ang sabi ng Book of Isaiah chapter 55, ang ulan na darating ay hindi siya mawawala ng kabuluhan. Tingnan natin ang Isaiah chapter 55. Sabi rito, sabi na, verse 10 ng chapter 55 ng Book of Isaiah, for as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there without watering the earth, and making it bear and sprout, and furnishing seed to the sower and bread to the eater. So pinakita na sabi niya, kagaya ng pagdating ng ulan, kapag dumating ang ulan, ito'y gagawa ng malaking impluensya doon sa lupa. Ang gagawin niya, at alam nyo, ito ang pinakahahantay ng isang magsasaka. Diba? Kapag dumating ang ulan, dahil magpapasimula na silang, hindi sila pwedeng maglagay ng binhi hanggat walang ulan na dumarating. Anong gagawin ng ulan? Ang tigang na lupa, ang matigas na lupa, ay kanyang babasain at ito'y magpapasimulang lumambot. At kapag ito ay lumambot, ito'y panahon na para araruhin. Diba? Mag-araro. Dahilan, mas madali ng bungkalin ng lupa, mas madali ng kinakailangan ng lupa ay madurog siya upang ang binhi ay magkaroon ng pagkakataon na maipula sa kanya. At maging daan ito at ang patuloy na pagdala ng ulan, pagbagsak ng ulan, ay gagawa ito ng malaking epekto.
At ang dating tigang na lupa, pag dumating ang ulan, then suddenly, anong mangyayari? Ang kulay tansong lupa, kapag ito ay nabasa ng ulan, nabuhusan ng ulan, paglipas ng ilang mga araw, makikita mo ang isang luntiang damo na sisibol sa palibot niya. That's the influence of the rain. And the grace of God has also influence in the heart of man. Meron itong epekto kapag dumating sa puso ng isang tao. Ang pusong matigas ay kaya niyang palambutin dahilan sa biyaya ng Diyos. Walang isang sino mang puso na mananatiling matigas sa harapan ng presensya ng Diyos. Mga kapatid, ang isang tao, kapag ang taong ito ay binuhusan ng biyaya ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Ito'y magpapasimula ang kanyang paggawa sa buhay nito. Naalala ko ang pangyayari sa buhay ni Sister Hattie Wright. Nang ang Panginoon ay dumalaw sa isang simpleng sharing. Sa isang simpleng sharing ay si Branham ay nagpapatotoo siya tungkol sa karanasan na kanyang naranasan. Kinakwento niya paano ang Diyos habang siya'y nasa gubat at naghahunt siya. Then suddenly, ang Espiritu ng Panginoon ay kanyang nadama at nangusap sa kanya ang tinig na ito, nagsabi, "Di ba't narito ka para maghunting ng squirrel?" At sabi niya, at ang panahon ngayon ay halos walang squirrel siyang nakikita. Pero sabi niya, magsalita ka. Magsalita ka at magkakaroon ng squirrel. Then, kanyang tinanggap ang challenge na ito. Siya ay nagsalita at sabi niya, gusto kong magkaroon ng squirrel sa lugar na yun. And then, all of a sudden, may lumitaw na squirrel sa lugar doon. Kanyang binaril at patay ang squirrel at ang kanyang dinampot, sabi niya, totoo ito, hindi ito vision. Dahil nakita niya, nahawakan niya, nahipon niya ang dugo na tumutulo mula doon sa squirrel. At sabi niya, ilan bang squirrel ang gusto mo? Sabi niya, di ba 3? Then sabi niya, gusto ko ang squirrel ay manggaling doon sa lugar na yon at tumakbo dito sa aking paanan at pumunta doon sa doon sa punong yon at umakyat doon at lumingon doon sa mga farmers. Pagkatapos niyang salitain, merong squirrel na dumaan, tumakbo, makyat sa puno at tumingan doon sa farmer. At kanyang binaril. At habang kinakwento niyo kay Sister Hattie Wright, Sister Hattie Wright ay nagsabi ng isang salita na kinalugod ng Diyos. Sabi niya, Branham, that's nothing but the truth. At nang sabihin niyon, then ang Panginoon na nagsabi, nalugod ako sa sinabi ng babaeng ito. Sabihin mo sa kanya, ano ang kanyang gustong kahilingan ay ibibigay ko sa kanya. Then sabi niya, Sister Hattie, ang Panginoon ay nangusap sa akin, nalugod siya sa iyong sinalita ng pananampalataya. At sabi niya, sabi ng Panginoon, hilingin mo kung anong gusto mong hilingin at ibibigay sa iyo. Sabi, Branham, di ko alam. Sabi, di ba mahirap ka? Bakit hindi ko humiling ng salapi at ibibigay ito sa iyo? Hindi ba ang iyong kapatid ay lumpo? Bakit di mo hilingin na siya'y makalakad? Ang iyong mga magulang na matanda na, bakit di mo sila hilingin na sila'y bumalik sa pagkabata? Well, ito ay kahilingan, ito ay tsansa o privilege na binigay ng Panginoon kay Sister Hattie Wright na hilingin niya ang anumang kahilingan at ibibigay sa kanya. And then, suddenly, nakita niya ang kanyang mga anak na hindi mananampalataya na tumatawa doon sa taas ng kanyang bahay. At sabi niya, Branham, gusto kong hilingin ang kaligtasan ng aking 2 anak. At sabi ni Branham, sabi niya, ibinibigay ko siya ngayon sa pangalan ng Panginoon. At yung kanyang anak na doon nagtatawa, maya-maya biglang pumunta sa kanilang harapan, umiiyak, na nagsasabi, gusto naming tanggapin ng Panginoon. What happened? Ano nangyari? Ano nangyari, mga kapatid?
ito ay pagbubuhos ng biyaya ng Diyos. It's the grace of God na dumating sa kanilang puso. At mga kapatid, hallelujah, kahit tayo mag-witness ng mag-witness, kung ang Diyos ay hindi gagawa sa puso ng isang tao, kung ang Diyos ay hindi magbubuhos ng biyaya sa puso ng isang tao, walang anumang epekto gaano tayo kagaling mag-share, gaano tayo kagaling mangaral ng salita ng Diyos. But ito, kapag ang biyaya ng Diyos ay dumating, kaya ng Diyos kahit, hallelujah, walang narinig na pangaral, ay pwedeng hepuin ang tao ng Diyos. Ang isang tao para makalapit sa Kanya. Now, tingnan ninyo mga kapatid, the effect of this grace. Ang epekto ng biyayang ito na nagagawa sa tao at ang dalawang lalaking ito ay lumapit at sila ay gusto nilang tanggapin ang Panginoon. At ang dalawang anak na ito ni Sister Hatterite ay siyang naging tagapag-operate sa pagre-record ng mga tapes ni Brother Branham. It is a real, ito isang totoong pangyari na naganap, mga kapatid. Now, tila ang ganitong bagay pagpapakita sa atin ng influence ng biyaya ng Diyos. At kung meron man tayong pakakanasayin sa buhay ng bawat isa sa atin, ay masabi ko, ay ang biyaya ng Diyos ay kailangan natin sa ating puso. Kung may mga bagay na hindi natin kaya, alam niyo ba na ang biyaya ng Diyos ay makaka-influence sa iyo upang ang mga bagay na hindi mo kaya ay makayanan mo. Tingnan niyo, balikan natin ang 1 Corinthians chapter 15 at sabi niya dito, sabi niya, but by the grace of God, I am that I am. I am what I am. And His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them. Anong nangyari kay Apostol Pablo? Sabi niya, dahilan sa biyaya ng Diyos, nagpagal ako ng higit kaysa lahat sa kanila. Nagpagal siya. Alam niyo mga kapatid, sino sa mga apostol ang nakaranas ng mas mabigat na pag-uusig? It is Paul. It is Paul the Apostle. Siya ang sinundan, pero sabi niya, nagpagal ako ng higit sa kanila, pero ito'y hindi ako, ito'y biyaya ng Diyos sa akin. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan natin ang dalawang tao, ang isa ay binuhusan ng biyaya ng Diyos, siya ay pwedeng magpagal ng higit kaysa sa ilan. Ito'y hindi dahilan siya, ito'y hindi dahilan sa kanyang pagsikap, ito'y dahilan sa biyaya ng Diyos sa kanya. Alam niyo, sabi ni Paul sa Book of Galatians, pinakita niya roon sa verse 15, Galatians 1:15, but when God, who had set me apart even from my mother's womb, and called me through His grace. Sabi niya, tinawag niya ako sa kanyang biyaya. See, ang pagtawag, ang pagpili ng Diyos ay biyaya. Ang pagtawag sa atin ay biyaya pa rin ng Diyos. See, kung ang pagpili bago pa itinatag ang sanlibutan ay expression at demonstration ng kanyang biyaya o pagpapakita ng kanyang biyaya, ang pagtawag sa bawat isa na mga nakilala ng una pa is the demonstration ng biyaya ng Diyos. To demonstrate the grace of God. And called me through His grace. And verse 16, to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with flesh and blood. So, ang kapahayagan na kanyang tinanggap, mga kapatid, ang malalalim na kapahayagan, ito'y si Pablo ang nagpaliwanag sa kanyang gospel na merong magaganap na pag-agaw. May magaganap na rapture, may magaganap na cutting away.
At maraming mga mystery na kanyang binuksan. At sabi niya, ito'y hindi dahilan sa akin, ito'y biyaya ng Diyos sa akin. Mga kapatid, kung meron man tayong tatanggaping kapahayagan, ito'y hindi dahilan sa ikaw ay matalino. Ikaw ay nagsunog ng kilay. Kung meron ka mang kaunawaan sa mga salita ng Diyos na iyong matatanggap, ito'y hindi dahilan sa lang na bagay, kundi ito'y dahilan sa biyaya ng Diyos. Magugulat ka na lamang, may mga bagay kang maintindihan. At sabi pa ni Haring David, ako ay naging mas higit kaysa aking mga guro. Diba? Siya ay naghihigitan niya yung mga guro na nagtuturo sa kanya. At ang kahigitan niya sa kanyang mga guro, yung mga guro niya ay nag-aral lamang samantalang siya ay pinagpahayagan ng salita ng Diyos. Now mga kapatid, tingnan natin ang influence ng biyaya ng Diyos. So, I think nagpapasimula pa lamang tayo sa ganitong bagay ng influence ng biyaya ng Diyos from grace unto grace. Pero gusto kong puntahan natin ang Book of Ezekiel, chapter 36. At dito ko i-demonstrate, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, dito natin makikita paano ang paggawa ng biyaya ng Diyos. Chapter 36, sa verse 25. Sabi dito ng verse 25, ng Ezekiel 36. Sabi niya, then I will sprinkle clean water on you. So yung pagbibisik ng malinis na tubig na ito, and you will be clean, and I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Well, ito ang karanasan ng bawat isa sa atin nang tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang justification by faith. See, ang pagtawag sa atin by the grace of God. At alam natin na kagaya ng sinasabi ng ating kapatid sa kanyang pagtuturo na merong tinatawag na antas ng paggawa ng biyaya ng Diyos. Ang justification, ang sanctification, at ang bautismo ng Espiritu Santo. So pinakita rito, then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Kailan naranasan natin ang isang pakiramdam na malinis tayo? At ito ay nang tayo ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon. Dahilan doon nahugasan ang lahat ng mga bagay. Mula ng pinakaunang pagkakamali, kasalanan na ating nagawa sa ating buhay, ay nang tayo mabautismuhan, ang tubig ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon ang siyang naghugas sa bawat isa sa atin. Ngunit mga kapatid, ang sumunod na gawa rito ng biyaya ng Diyos ay pansinin ninyo sa verse 26. So matapos ang I cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Yung salitang idols ay yung mga bagay na inilalagay ng tao higit sa Diyos. Diba? Pwede ang pera ay ilagay ng tao na kanyang idol na higit sa Diyos. At maraming bagay na kanyang pwedeng ilagay na higit sa Diyos at ito ay tatawaging idols. Hindi lamang ang mga Diyos-Diyosan, mga santo-santo ang idols, kundi ang mga bagay na inilalagay ng tao na mas higit kaysa sa Diyos. So verse 26, moreover, I will give you a new heart. Aking bibigyan kayo ng bagong puso. I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
This is the influence of the grace of God. Ang unang paggawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao. At ang unang gagawin ito, ay alisin ang kanyang pusong matigas. Ang kanyang pusong hindi naniniwala sa Diyos. Ang pusong, tingnan niyo ang turning point ng buhay ni Paul. Dahilan, matapos niyang makita ang liwanag na nakabulag sa kanya. At nang siya ay magtanong, sino ka baga, Panginoon? At sabi ng tinig sa kanya, ako'y si Jesus, na yung pinag-uusig. Mahirap sumipa sa matulis, dahilan ikaw rin ang masasaktan. At sabi niya, pumihit ka. At pagkatapos ni Saul of Tarsus, na mabautismuhan sa tubig, at siya ay tumanggap ng Espiritu. Alam niyo, sumunod na pangyayari sa buhay ni Pablo o ni Saulo, pagkatapos niyang mabautismuhan, yumaon siya. At anong kanyang ginawa? Ipinangaral niya ang dating kanyang inuusig. Ang kanyang dating gustong siraing pananampalataya ay nagpasimula niyang ipinangaral ngayon. Ang dating Jesus na kanyang inuusig ay nagpasimulang kanyang ipinahayag na siya ang Kristo. Dahilan, ang dating kanyang pananaw sa ating Panginoon, it is a bogus faith. Ito ay taliwas, ito'y laban sa kautusan, laban sa batas ni Moses, laban sa tradisyon ng pananampalataya ng mga Hudyo. Pero nang kanyang makilala si Kristo, bumalik siya at kanyang ipinangaral, sabi niya, si Jesus ang siyang Kristo. There's a turning point. Nagkaroon ng pagpipihit ng kanyang puso. At ang kanyang pusong ito na dating matigas at dating bato ay lumambot. At nagpasimula niya ng, hallelujah, kilalanin. Dahilan hindi niya kailanman pwedeng sirain ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will never prevail against it. At habang kanyang pilit na sinisira, nasumpungan niya sa kanyang sarili, siya, nag-backfire sa kanya lahat ng bagay, nabulag siya. At nang siya ay tumawag, nagtanong, siya ay biniyayaan ng Diyos na ibinalik ang paningin sa kanya. And it is the grace of God. At nang ibalik sa kanya ang kanyang paningin, ibig sabihin, wala nga ang kanyang pinagkakautangan ngayon ng kanyang paningin ay ang iglesia na kanyang inusig. Ang iglesia na kanyang inusig ay siyang, ang disipulo noon ay si Ananias na nagpatong ng kanyang kamay at sinabi niya sa kanya, Brother Saul, receive your sight. Ang Panginoon at nagpakita sa iyo sa daan ay nagpakita sa akin at sinabing puntahan kita at ipatong ko ang aking kamay at ikaw ay tumanggap ng paningin. Can you imagine that, brothers and sisters? Ang dating iglesia na kanyang inuusig at kanyang gustong wasakin, ang siyang tumulong sa kanya sa panahon ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ang pananampalatayang ito ang nagbalik ng kanyang paningin. Ang mga himala na kanyang inuusig, pilit na gustong sirain ng mga Pharisees at mga Sadducees. Isang babae ang pinagaling ng ating Panginoon, isang nakabaluktot ang kanyang likod. Sa araw ng Sabat ay sinabi ng Panginoon sa babaeng ito, ikaw, you are released from this infirmity. Ikaw ay malaya na sa infirmity ito. At ang nakabaluktot na babae ay naunat ang kanyang likod at nagalit yung mga Pariseo. Sabi niya, pumunta kayo rito, magpagaling kayo at tanggapin ninyong kagalingan sa ibang araw, wag sa araw ng Sabat.
So ganun sila ka-strict sa araw ng Sabbath. They would rather see the suffering of that woman than to see her in his good condition. Mas gugustuhin nila na makita ang babaeng naghihirap sa kanyang karamdaman basta siya ay nag-iingat ng Sabat. Kaysa kanyang makita ang babaeng ito na unat ang kanyang likod at maganda ang kanyang pakiramdam. Mga kapatid, ganoon ang mindset ng Pharisees. Nagagalit sila. At ganoon din ang tingin ni Paul, tingin ni Saul of Tarsus doon sa mga miracles na yan. Pero mga kapatid, yung miracles na yun na nakikita nila, ay si Pablo mismo ay nakaranas ng himalang yun. Alam niya sa kanyang sarili, siya ay bulag. Alam niya sa kanyang sarili, hindi na siya nakakakita. Pero sa isang panalangin ng isang alagad ng Panginoon, nalaglag ang kaliskis sa kanyang mata at siya ay nakakita. And from then on, siya ay nagpasimulang ipinangaral si Jesus at nag-perform ng mga miracles. Now, mga kapatid, just imagine the influence of the grace of God sa buhay ng isang tao. Merong mga taong mga matitigas ang puso, pero sila ay pinalambot ng biyaya ng Diyos. Ano ang kayang gawin ng biyayang ito? Walang kayang tumayo. Kung ang tigang na lupa, na halos ang putik, ang lupang ito ay parang bato. Pero kapag siya ay nadiligan at nabasa ng tubig, siya ay lalambot. At siya ay magiging ready para sa tinatawag na binihi na ipunla sa kanya. Now, brothers and sisters, ito ay influence, dahilan ng biyaya ng Diyos. Ang pinaka-gawa nito ay gumawa ng influence sa tao. Ang dating hindi mo kaya ay yung magawa. Ang mga dating tao na gapos sa bisyo, gapos sa anumang bagay na nagpapahirap sa kanya at umaalipin sa kanya. Gusto niyang makalaya, ay hindi sila nakakalaya sa anumang bisyo na gumagapos sa kanila. Pero ang biyaya ng Diyos ay kayang magpalaya sa kanya. Hanggang sa isang manginginom ay kaya niya nang tanggihan ang alak. Hanggang sa isang tao na talamak sa ganitong klase ng bisyo, ay kanya nang handang talikdan. Ito hindi dahilan sa kanyang lakas. Ang ilan ay nagsasabi, kaya ko rin yan, kaya ko rin gawin yan. Well, mga kapatid, ang kalalagayan ng tao, last verse nating babasahin, ang sinabi ng Panginoon, or rather, sinabi ni Paul sa book of Romans chapter 7, verse 14, for we know that the law is spiritual, but I am of flesh, sold into bondage to sin. Ganyan ang kalalagayan ng isang tao. Para siyang isang slave na ibinenta sa isang tao na hindi siya pwedeng makawala. Maliban, kahit siya'y tumakas, mga kapatid, babalik pa rin siya dahilan siya ay bondservant. Kahit siya'y tumakas, pero kung merong isa na magbabayad ng halaga sa kanya at siya'y bibilihin, yun lang ang pagkakataon na siya ay makalaya. At alam niyo ba, mga kapatid, tayo ay nasa ilalim dati, ang bawat tao, bawat mananampalataya na ngayon ay nakalaya, ay dating tayo ay nasa ilalim ng impluwensya ng mga demon spirit sa ibabaw ng mundong ito. And it's by the grace of God. Now, I'm sorry, gusto ko lang basahin ang
Book of Ephesians chapter 4, chapter 2. Sabi ng Ephesians chapter 2, ito ang ating kalalagayan dati na pinakita ng verse 1, and you were what? And you were dead in your trespasses and sin. Tayo ay mga patay dahilan sa ating mga pagsalangsang, trespass, and sins in which you formerly walk. Verse 2, sabi ng Tagalog, na dating na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa panggulo ng kapangyarihan ng hangin. Ito yung mga espiritu na nag-i-influence sa mga tao, na gaya naman na ng espiritu na ngayon ay gumagawa o nag-i-influence sa mga anak ng pagsuway. Bakit sila nasa ganyang bagay? May marami mga tao nagsasabi, ayaw ko nito, pero hindi sila makalaya. Why? They are under bondage. Nasa ilalim sila ng bondage. Ngunit sabi ng sumunod na verse, sa verse 3, na minsan nasa gitnang nga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalaya ng ating laman na ating ginagawa ang pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo noon ay katatubong mga anak ng kagalitan. See, yung nature natin at yung nature nila ay pareho. Ang gawain nila at ang gawa natin ay pareho. Pero sabi rito, so sabi ng verse 3 niyan, among them we too all formerly live in the lust of the flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, were by nature children of wrath, even as the rest. And verse 4, alam niyo sumunod ng verse 4, but God, sabi ng isang mga ngaral, thank you for the but. Diba? Salamat sa but, dahil yung but ay nagbabago ng sitwasyon. Dati tayo'y ganon, dati tayo ay nasa ganitong klase ng pamumuhay, but God, being rich in what? In mercy. Rich in grace, but God being rich in mercy because of His great love with which He loved us. At ang biyayang ito, ang pag-ibig na ito ay nag-impluwensya sa isang tao na mula sa kanyang batong puso ay naging pusong laman. Handa nang sumunod, handa nang gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Now, mga kapatid, it's the beginning of the work of His grace. Ito'y pasimula pa lamang ng gawa ng biyaya ng Diyos na nag-i-influence sa isang tao. Ito ay dakila na at ang tawag dito is amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin Panginoon. O the influence of this favor sa pasimula ng paggawa sa bawat isa. Uwitin natin ang awit na yan. It's amazing grace. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. From many dangers, toil, and snares, I have already come. This grace that brought me thus far. Yes, Lord, I am what I am by the grace of God. Kung tumagal ka man ng 10 years, bakit ka nakatagal ng 10 years is by the grace of God. Kung bakit hanggang 20 years ikaw ay nakapaglingkod sa Panginoon, it's by the grace of God. Hindi dahilan ikaw ay nagsusumikap, hindi dahilan sa ikaw ay malakas, kundi ang malakas na gumagawa ay ang biyaya ng Diyos. And it's not me, it's the grace of God. Kung meron ka mang higit na nagagawa kaysa sa iyong mga kapatid, ito hindi dahilan sa iyo, hindi dahilan sa iyong pagsisikap. Ito'y biyaya ng Diyos. Kung ikaw man ay mas malago kaysa sa ilan, ito'y biyaya ng Diyos. Kung meron mang nauna, hallelujah, at nauli, kung meron man sa ganitong mga pangyayari sa kanilang buhay,
Ito'y hindi ikaw, ito'y biyaya ng Diyos na gumagawa. Ang impluensya niya ay totoong napakalakas. Kaya't walang ibang bagay na pupurihin ang sino man, kundi ang biyaya lamang ng Diyos. At kung dumating man ang panahon, hallelujah, tayo ay nasa kanyang piling, walang ibang pupurihin, kundi ang biyaya ng Diyos na gumawa sa bawat isa atin. Sa araw na yon, ay ating pupurihin at papasalamatan ng kanyang biyaya na naghatid sa atin pabalik, pauwi sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Isn't that grace is amazing? Ang biyayang ito ay kamangha-mangha. Ang biyayang ito, hallelujah, is amazing. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Mang Diyos, sa oras na ito, Lord God, hallelujah, maring may mga tao na hindi nila nakikita how amazing this grace is. Gaano kamangha-mangha at gaano, hallelujah, kakaiba ang biyayang ito na gumawa sa bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, kung ang ilan ay hindi nila nabibigyan ng pansin dahilan ito hindi nila naranasan, hindi nila natikman ang ganitong biyaya. At Lord, kagaya ng sinabi ng Apostol Pedro at gaya ng sa Book of Psalms na nagsasabi, ating tikman na ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya. Panginoon Diyos, dalangin ko Lord sa uling araw na ito, kami na nakatikim ng iyong biyaya ay patuloy naming, hallelujah, nasahin at asahan ang biyayang ito na magpapatuloy sa aming buhay at gagawa ng malaking impluensya sa buhay ng bawat isa sa amin. At higit sa lahat, kami ay makakapagtagumpay dahilan sa biyayang ito na gumagawa sa bawat isa sa amin. At kami ay makakarating sa aming destination. Ito'y dahilan sa biyaya na iyong binigay. Hallelujah, at patuloy na sa amin ay gumagawa. O Lord God, dalangin namin sa uling araw nito ang masaganang biyaya pa na iyong kayang, na iyong ibubuhos at ibibigay at igagawad lalo't higit sa kanila na mga nagpapakumbaba, Panginoon. Habang sila ay naglalagay sa kanilang sarili sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos at nagbababa ng kanilang mga sarili, Panginoon, hallelujah, ay sila ang bubuhusan po pa ng higit pang biyaya, hallelujah, na kanilang maranasan. O Panginoon Diyos, ang biyayang yan ang aking kailangan sa uling araw nito upang ako'y makapaglingkod para sa iyong, hallelujah, sa iyong pangalan, Panginoon. Ang biyayang yan ang kailangan ng bawat isa, lalaki at babae na narito sa uling araw nito. Ang mga tao na walang pag-asa, mga tao na nanghihina ang kanilang loob, ang kanilang mga puso na nalulumo, Panginoon, ang kailangan nila ay ang iyong biyaya. O dakilang Diyos, dalangin ko sa mga oras nito, sino man na nangangailangan ng biyaya, Lord, ay buhusan mo ng biyaya sa oras ito. Kami na narito sa maliit na kalipunan ito at mga aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan at nanonood by a live stream, Lord God. Ikaw ang Diyos na magbuhos ng biyaya sa kanila. Hallelujah. At ang puso nila ay impluensyahan, Lord, ng biyayang ito na napakasagana, Panginoon. At ang mga bagay na hindi nila kayang gawin ay magawa nila, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat, Lord God, hallelujah, kung kaya mong gawin, you are able, you are more than able upang gawin sa amin kung ano ang ninanais mong layunin sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Lord, I pray for your grace, Lord, sa buhay ng bawat mga mananampalataya sa uling araw nito. I pray, Lord God, ng masaganang pagbubuhos pa ng biyaya. Hallelujah. Na patuloy naming maintindihan ito as we go on this topic of grace, Lord God. Habang kami nagpapatuloy sa pagsang ito ng biyaya, Panginoon, ay patuloy naming makita. At Lord God, I pray, Lord God, na hindi lamang namin ito mabasa at maintindihan theologically, theoretically,
kundi dalangin ko, Lord, maranasan namin ang ganitong biyaya mo, personal sa buhay ng bawat isa amin. Hindi lamang namin ito mabasa sa iyong salita, kundi ito ay maranasan namin sa buhay ng bawat isa. I pray, Lord God, hallelujah, maranasan ito ng iyong mga anak. At I believe definitely, sila ay makakaranas ng biyayang ito. Dahilan sila ang dahilan ng pagpapasimula ng iyong biyaya, Panginoon. At ang biyaya mo na iyong pinasimulan sa bawat isa ay hindi mo tatapusin, kundi ito'y magpapatuloy at gagawa ka pa hanggang sa matapos ang iyong paggawa sa buhay ng iyong mga anak. O Lord God, maraming salamat. Binabalik namin sa iyong kapurihan at kalawalatian at sinasampalatayanan ang iyong patuloy na paggawa at ang influence, Lord, ng iyong biyaya sa iyong mga anak sa uling araw nito. Sa lahat ng naririto, sa maliit na kalipunan ito, babae at lalaki, bata at may gulang, Panginoon. Hallelujah. Kahit man ang bawat isa sa amin na nasa gawain, nasa ministry, Panginoon, kailangan namin ng iyong biyaya upang kami ay makapag-function ng ayon sa iyong sakda na kalooban. O Lord God, I pray for this grace, Lord, for this amazing grace. Binibalik namin sa iyo ang buong karangalan, ang buong pagpapasalamat at ang buong pagdakila. At ito'y sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin.